Hindi ako mabuntis ng mister ko, kaya nag-offer ang kumpare ko na tutulungan niya daw ako. Pero, hello Ate Ann. Magandang araw po. Tawagin mo na lang po akong Bianca. 34 years old na ako ngayon at 8 taon ng kasal sa mister ko. Mahal ko siya at masasabi kong mabuti siyang asawa. Wala akong masasabi sa kung paano niya ako alagaan at respetuhin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang malaki at masakit na parte ng buhay ko na hindi pa rin ako makalaya. Matagal na naming gustong magkaanak. From the very beginning ng marriage namin, plano na talaga namin iyon. Ilang taon kaming nag-try. Sinubukan namin ang lahat ng posible. Nag-vitamins, nagdasal, nagpahinga, nag-adjust ng lifestyle, pati mga old beliefs pinatulan na rin namin. Lahat ng posisyon sa kama na sinasabing makakatulong, ginawa rin namin. Pero kahit anong gawin, wala pa rin. Lumipas ang taon na puno ng pag-asa at pagkadismaya. Dumating sa point na nagpa-test ang mister ko. Doon namin nalaman ang masakit na katotohanan. Baog pala siya. Hindi ko maipaliwanag yung bigat na naramdaman ko nung araw na iyon. Hindi dahil may pagkukulang siya bilang lalaki, kundi dahil alam kong sabay kaming masasaktan. Sa kabila ng sakit, pinili ko siyang yakapin at tanggapin. Sinabi ko sa sarili ko na kahit wala kaming anak, siya pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Tinanggap ko ang kapalaran namin ng tahimik. Pero Ate Ann, hindi talaga basta-basta nawawala ang pangarap ng isang babae na magkaanak. Kahit anong pilit ko sa sarili ko na maging okay, may mga gabi na umiiyak ako mag-isa. May mga araw na kapag nakakakita ako ng bata, ramdam ko ang kurot sa puso ko. Parang may kulang sa pagkatao ko bilang babae, bilang asawa, bilang tao. Isang araw, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may isang tao na lumapit sa akin. Ang kumpare ng mister ko. Isang taong matagal na palang may lihim na nararamdaman para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko mararamdaman yung sinabi niya. Nalito ako, natakot, nainsulto, pero higit sa lahat na yanig. Sinabi niyang kaya niyang ibigay sa akin ang hindi kayang ibigay ng mister ko. Anak. At hindi lang yun, sinabi rin niya na matagal na niya akong gusto. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, parang gumuho ang mundo ko sandali. Isang bahagi ko ang natukso dahil sa pangarap kong magkaroon ng anak. Pero mas malaki ang bahagi ko na natakot. Natakot akong masira ang pamilya ko. Natakot akong mawala ang lalaking minahal ko ng totoo. Natakot akong mapuot sa sarili ko habang buhay. Pinili kong lumayo. Pinili kong tumanggi. Pinili kong manahimik. Hindi ko sinabi sa mister ko ang tungkol doon. Ang dahilan ng biglaan naming paglipat ng bahay ay hindi niya alam ang totoong dahilan. Mas pinili ko nang itago iyon kaysa masaktan siya o magduda sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Tinanggal ko sa buhay ko ang bawat koneksyon na nagpaalala sa pangyayaring iyon. Ngayon, Ate Ann, tahimik na ulit ang buhay namin. Maayos kaming mag-asawa, pero sa loob ko, patuloy pa rin ang gulo. Tama ba ang desisyon ko na piliin ang katapatan kaysa sa posibilidad na maging ina? Tama ba na tinago ko sa asawa ko ang katotohanan para lamang protektahan siya? Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito? Mahal ko ang asawa ko, pero mahal ko rin ang sarili kong mga pangarap. Gusto ko sanang marinig ang payo mo. Paano ko tatanggapin na hindi ako magkakaroon ng sariling anak? Paano ko lalabanan yung mga gabing wala akong ibang mahawakan kundi lungkot? At kung sakaling dumating ang araw na muling subukin ang katapatan ko, paano ko ba paninindigan ang tama kahit masakit?